sa atin. Ang tinatatakutan nila, yung katotohanan. Ang tinatatakutan nila, lahat ng pangarap nila sa atin, budol yun. Pangarap lang. Pangarap lang. Sino sa inyo yung masaya? Mga expression ng pagkain, sino yung sunod? Tawa ng tawa ng nag-concert. Sabangan! Nangako na nung ano yung pangako ng Presidente Rodrigo Duterte, anong pangako sa atin so comfortable life pa rin. Ang problema sa dalawang taon meron na tayong nakita meron siya kasi nula ang pirasan ng doktor nakalagay Rodrigo Duterte for President. Nahabak ako yung siya yung pag-asa ng dukhang-dukha. Oh my God. Nagbago yung buhay natin. Tumakas ang antas na hindi-expect natin sa buhay. Ama, yes. Sabi, hindi ko nakalimutan ang buhay. Ginalik-balikan ang mga kinunan. Hindi na siya po nakatira sa karto. Ganun yung naging 6 na taon natin sa Duterte administration. Kaya buong buo ang paniniwala ko sa Marcos administration. Lalo pa kayo. Hindi ko nakalimutan ang buhay. Ang problema, tila dito sa administration natin, papunta tayo, pabalik. Nandun na naman mayroon na lang maraming pumili. Pero wala na silang pag-asa. Wala nang sumusulat sa karton kung sino gusto nila pang presidente. Ang sakit. Pumunta sa palengke. Ang presyo ng bigas, halos 60 pesos. Sino ang tao sa pagkara sa kariton ang makakabili ng isang kilo? Yes. Ito yung masarap. Lumabas ko rin yung video ng ating Pangulo na sinasabi ko, ang pangarap niya, walang buto. Ito na guys, no hungry Filipino. Ano nga namin ako? Kaya nasigilan ako sa kanyang administrasyon. Dahil alam ko, tapos puso, ang pangarap na yun. Yun na, pangarap siya. Ngayon, tumataas ang presyo ng bigas. Pero alam nila yung solusyon. Ang solusyon, kita ng Presidente Nixon, ayusin ang supply and logistics sa isang tulungan ng logistics. Pero, ang import ng bigas. So, sino dito ang nangyayasa? Attorney, hindi na. Lugi. Wala lang appreciate. Institutional yung mga programa na yun. Yung mga programa na ito ay para sa bono, para yung fertilizer. Mayroon pa, sino yung nagsasama ng bigas? Diba, meron din kayo sa rice stanification yun. Ang problema, inabaan ang taripa sa pag-import ng bigas, kaya yung ibibigay na assistance sa mga magsasaka ng bigas na palay,
mas mababa rin. Sino ang yumayaman sa information dito? Also known as Chef. Masyado ano ah? Tayo, ano nangyayari? Sa unang taon ay lugi ang mga magsasaka, nababawasan yung magsasaka natin. Lugi, magpapaaral na walang bagong nagsasaka. Nangarap din ang ating Panginoon magkaroon ng corporate farms. Yung mga tabi-tabi ng mga lupa na para sa agrikultura, lahat i-invest pa yan. Para mas efficient, mataas at technologically advanced. 2 taon na hinintay ko kayo isa. 2 years. Wala. Ang mga biyahe, ang purpose niya, efficient ito. Ang purpose ng mga biyahe, makapagkikayan ng mga mag-i-invest. Sa mga ganitong pangarap, corporate firms, para yumaman din ang ating mga magsasaka. Pero 2 taon na hanggang ngayon, pangarap pa rin, hindi lamang. So ano yung epekto nito? Kayo, OFWs, di ba nagpapadala kayo ng pera? Tumaas ang dollar exchange rate, di ba? Mas maraming na pesos to the dollar, di ba? Pero, taas ang presyo sa Pilipinas. Ano ang epekto sa inyo? Lugi pa rin. Minsan, lugi, di ba? Mas mahal pa kasi taas ang exchange rate, pero naunahan na ng presyo ng pagkain sa Pilipinas. Sabi ng Bangko Sentral, ang taas ng presyo sa Pilipinas, yung inflation, ay food-driven. Ibig sabihin, lahat ng pagkain, lahat ng iba, mahal din. Of course, nandiyan din yung mahal ng krudo. Pero sa atin, matagal na kakayanin natin mahal ang krudo, nakaka-adapt tayo. Pero yung pagtumaas ang presyo ng pagkain, so yun ang unang gagawin natin. Yun ang unang natin bibili, pagkain. Yun ang pinakakailangan natin para mabuhay, pagkain. Pero hindi nila tinututukan, pagkain. Inamin ni Secretary Francisco Tulaw, 2 bilyon kailangan para tutukan ang supply of logistics system para magmura ang bigas. 500 billion ang inilaan para sa ayuda. Ang ayuda, walang proyekto yan. Walang development niya. Walang bagong pabrika. Walang bagong trabaho. Walang dagdag na bayad. Walang magayang negosyo. Pero, sana nagawa nila yung 2 billion lang mo nagmula sa ating pagkain. Pero inuna nila yung 500 billion pesos na ayuda na aminin na lang natin na in aid of elections yun. Naglulukohan ko ba sila? Sila ba naglulukohan? Kasi tayo hindi na. Mulat na tayo. Alam naman natin para saan yung 500 billion pesos na ayuda. Tapos may manhihimos ay may ng pera sa government. Hindi government yung government official, wala rin official designation. Pero siya yung nakikipag-usap para sa ilalagay sa Maharlika Investment Fund. Yung 500 billion, kung nilagay nila sa Maharlika Investment Fund, umpisa na yun. So may pera sana tayo para sa infrastructure. May pera sana tayo lahi, bridges, o kaya makapagbigaya tayo ng investors sa Pilipinas. Pag may investors sa Pilipinas, may trabaho. Pag may trabaho, baka yung ilan sa inyo makauwi na. Ayaw din yung Tama. gusto niya yun, mas maayos yung buhay sa
Sunod-sunod po yun. Walang trabaho, walang pera, mahal ang pagkain, mahal ang tubig, walang trabaho. Meron tayo. Ha? Meron tayong Dear, saan ka? Nag-order ako doon. pag-asa. 36. 36. Si Sash na carried away. Ang punta dito, buong po ang paniniwala natin. Tukak. Ayun ang buhay natin. Wala na sana ang tao na nagsisulat kung sino yung gusto na pangharap natin. Sana ba namin trabaho? Sino ba may gusto? Si Prof, gusto yata. Hindi ka pili. Kape? Wala pang ano, nagalis ang waiter. Mamaya. Pero sa ngayon, alam ko, marami ang hindi yung needs eh. Hindi dumadami yung pangangailangan ng mga tao. Nagsisikip na nga ng deposito. Pero madagdag pa rin, pinapadagdag pa rin yung padagdag. May hanggat na lahat. Aabot tayo kung sa punto. Piso na lang tinaas ng presyo ng bigas, hindi nasasali ng mga pamilya natin. Aabutin ko ba natin? Ano muna natin gagawin? Hindi ako naniniwala ang salita ay nakagawa. Kaya kami dito, marami dito yan. Training natin. Tinatarget ko talaga. Target kami. Hindi sana kumakakulangan lang sa social media. Ngayon nasanay tayo dyan. Pero hindi. Ang request lang namin, hindi dapat kanila. Kung mayroon kayong nakikita na hindi tama, kung na kayo nabudol, kung mayroon kayong nakikita na hindi man lang yan tinutupad, hindi man lang ginagawa ng paraan para may maituloy, magsalita rin tayo. Alam niyo kung bakit targets kami? Hindi naman kami maigay kasi nasasaktan sila. Kasi nararamdaman nila. Kasi natatakot sila sa atin. Kasi natatakutan nila yung katotohanan. Kasi natatakutan nila lahat ng pangarap nila sa atin. Budol yun. Pangarap lang. Pangarap lang. Sino ba yun yung mga? Mga expression ng pagkain. Sino ba yun? Tawa ng tawa ng nag-concert. Sabangan! Sinanangako na nung aming pangako ng Presidente Rodrigo Duterte, anong pangako sa atin? So, comfortable life pa rin. Ang problema sa dalawang taon, meron na tayong nakita. Sir, gawin mo yung baso. Wala. So, ano sabihin natin? Tinan mo na. Malakas ang boses natin. Kayo, lalo na kayo, ekonomiya pa sa klase kayo. So, ano gagawin ninyo? Hindi. Pero kaya ninyong sabihan ng pamilya nila. Kailangan din nila supportahan. Hindi kaya't natin. Ayos na kayo. Ano sabi ni Panginoon Duterte? Umakit kayo dyan. Nagpagano pa natin.
wala pa na kayong gagawin para sa taong bayan. Nakikita natin yung nabuhay. Sama-sama tayo babangon. Yes! Babaon pala. Sama-sama babaon. Iisa yung boses, iisa yung kaya natin. Kailangan malakas at consistent tayo. Isang tabi natin, yung mga differences natin. Maliit yan eh. Minsan nga kahit yung kapit lang yung bakit kasi alam nila tama yung hihayat natin. Alam nila yan. Alam ng mga dilaw, tama yung hinihingi natin. Hinihingi na natin yun eh. Alam nila naman, hindi sumisigaw tayo para tumukita. Bakit sila tayo hindi? Sakwat! Yes! Totoo yan! Ang punto natin dito is tayo, nagawa natin ang panahon dito natin. Ano yung, for the first time, may isang naging Pangulo, wala siyang kakampi sa Kongreso. Yes! Sino? Ay, ano ba? Siguro si Congress, di ba? Alam nila. So, unang solo ni Presidente Duterte, dahil mag-say na tumulong sa akin. Pero siya ang presidente. Ibig sabihin, nagawa natin dati, magagawa na balik. Ayun po, ang laki ng boto nila ng 2016. Kaya kung mag-alis na tayo, mauulit natin ang pagbabago. Because Hong Kong, OFWs are maisog. Maisog! 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 Kaya Maisog! kayo, lahat, every single one of you, lahat kayo, instrumental, walang iwanan ito. Magkakasama tayong lahat. Ang pagbabagong nagawa natin ng 2016, mas ilalampas natin this time. Kasi mas matalino na tayo na nabudol na eh. Ayan na yung photo. Ayun, alam na natin kung sino yung mambuhulo dito. Sino yung nanamantala sa ating paniniwala na tuloy ang pagbabago. Yes! Hindi yun mauulit. Ibalik. Ako naman, pa. Ibalik ang 2016. Ako naman. Sa pagbabago, ginawa natin ng 2016, bilan ko pa mas marami sa tayo ngayon. So, wag po ka kayo ngayon. Mga OFWs, you are my issue. We are all my issue.